pare. Andali. Lang. Sige, doon ka naman. Sige. Binuamba ang tangke ng planta. Sinong Herodes ang may kagagawin nito? Dad, alam ko na kung sino. Sino? Ituro mo sa akin at gaganti tayo. Dad, ipaubaya mo na lang sa akin ang pagganti. Sa gagawin ko, hindi lang tayo babawi. Tutubo ka pa. Good morning, Captain. Good morning. You're looking happy today. My, you're Thank- looking smart. Well, I have to dress up this way because the beach now is environment friendly and business is picking up. Sure is. Sumama kayo sa akin! Hindi ka! Walang susunod! Walang susunod sa inyo! Dala kayo! Tara na! Huy! What's that? I don't know. Let's check it out. Oh, anong nangyayari? Ako yung pinaaral ni Tita Biday sa States. Nung araw na pinulot ka niya, siyang alis ko. Eh, bakit nilihim niyo sa akin to? Sir, siguro naman po nilihim lang ni Senyor Biday dahil baka nga po magselos kayo. Kasi nga alam ni Senyore ang ugali mo. Hid-hid yung budhi mo. Makasarili. Ha? Sakim. O ikaw, may opinion ka rin? Ha? Wala po. Bata pa po kasi ako nun eh. Pero usap-usapan nung sa opisina, demonyo raw kayo sa lupa. Nabalitaan mo yun? Ano ba sinasabi? Oo. Maganda yan ganyan. Sana lang alam nyo kahihinat na namang sinasabi nyo, ha? Magsilas nga kayo rito! Ayoko kayo makita! Hindi mo pwedeng gawin yan. Nasa last will and testament ni Tita Biday na may properties at pera rin siyang iniwan para sa akin. At sa opisina kung saan ka nagre-reyna-reynahan, may share din ako doon. Nasa last will din na hindi mo kami pwede tanggalin sa bahay na ito. Kundi 50% ng lahat ng mamanahin mo mapupunta sa amin. Ah, ganon. Kaya ang lalakas ng loob nyong takutin ako. Hindi naman po sa ganun, sir. Sinabihan lang naman po namin kayo para malaman nyo kung bakit inilihim sa inyo ni Senyora ang lahat. Oo nga. Yun lang. Sige. Pero hindi nakasaad sa last will and testament ng mama kung paano ko kayo tatratuhing lahat. Anak, pasensya ka na. Dito ka pinatulong ng impaktong Peter na yan, ha? Akala ko nga ho, exaggerated lamang ang mga kwento tungkol sa kanya eh. Totoo pala? Ay nako.
Sampo lang yan. Mas malala ang makikita mo pag nakasama mo yun. Ba't nga ba naging ganon? Mabait naman si Tita Biday at kayong lahat dito. Ewan ko nga ba? Kay Senyora Biday lang mabait ng taong yan eh. Natural! Alang nga naman magpakita siya ng kagaspangan ng ugali niya. Eh di pinalaya siya katulad ng ginawa sa kanya ng tatay niya. At talaga ako ang pampaantok niyong mag-ina, ha? At talaga nag-aabala kang tiktikan kami. Ni hindi ka man lang nagpalit ng damit. Oo. At matatahimik lang ang kaluluwa ko kung hindi na kayo natutulog dito sa pamamahay ko. At saan mo naman kami patutulogin? Maita, huwag ka nang umiyak. Hindi iiyakin yung hayop na yun. Sinong hayop dito? Itong mga kasama natin sa kwadra o si Peter? Both. Matching type lang sila. Ano? Nahihiya ako sa iyo eh. Okay lang, ma. Hindi tayo magpapatalo sa kabayo. Yung mga kasama niyo dito sa kwadra, okay, Peter? Both. Ngipin ko. Ano kaya luto ang gagawin ko rito? Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang pagluluto ng chop suey. Hoy! Chapsoy! Isa lang ang kawali. Painitin at pagkatapos ay lagyan na ng mantika. Habang pinaiinit ang mantika, kunin ang bawang at pitpitin. Hiwa-hiwain na ngayon ang sibuyas. Magkasabay na ilagay sa kawali ang bawang at sibuyas. Habang iginigisa ito, maghiwa na ng gulay. At tamang-tama ngayon, ilagay na ang gulay sa kawali. Hintayin ngayong maluto ng kaunti ang gulay. At pagkatapos, ilagay ang kanang kamay sa ulo at ang kaliwang kamay naman sa bewang. Kumembot ka ng kumembot habang umiikot. Huwag aalisin ang mga kamay sa ulo at bewang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumuha ng martilyo, pako at lagare. Kumuha rin ng kahoy, plywood at 1 metro. Pagkakuha ng metro ay sukatan na ang tao. Sukatan ng pahaba at sukatan ng pahalang. Kailangan maging eksakto ka sa pagkuha ng mga sukat upang hindi maging magastos sa mga materyales. Kapag nakuha na ang sukat ng tao ay ang kahoy naman ang sukatan. Ayon din sa sukat ng tao, sukatan ito ng pahaba at sukatan ng pahalang at ang taas. Haluin na ngayon ang gulay upang hindi tuluyang maluto. Maghihiwa pa ng karos at ito ilagdag sa kawali. Ingatan huwag ma-overcook ang gulay dahil nawawala ang sustansya nito kapag ito ay tumuto. Masarap kainin ang sapsoy kapag Martilyo at pako. At ngayon, handang-handa na tayo mga kaibigan upang mabuo natin. maupo at ipadyak pa itaas ang mga paa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Kunin ang mga kahoy at simulang pakuan ang mga ito. Gamitin lang ng katamtamang laking pako para hindi masira ang kahoy. At pagkatapos pong matapos ang pagpapako, kunin na ang lagare at lagariin ang mga sobrang kahoy para sakto tayo sa sukat. Ayan, malapit na pong matapos ang ating project. Kakain na! Oy, alin na kayo. Kakain na tayo. Ayun na kayo! Masarap ito!